Marami ng pagkakataon na napatunayan sa ating kasaysayan na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang pinakamagaling na namuno sa ating bansa. Iba't ibang mga proyekto at infrastruktura ang inilunsad niya na siyang pinakinabangan ng gusto ng maraming mga Pilipino. Lumipas ang maraming taon at ngayon ay nasaksihan natin kung anong naiambag ni Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Ipinatupad niya ang maigting na war on drugs, build projects at iba pang mga ideolohiya para masiguro ang seguridad ng ating bansa. Dahil dito, kahit papano ay masasabi natin na naging maayos naman ang mga taon ng kanyang pamumuno. Ngunit pagkagayon pa man, marami pa rin mga deboto at grupo ng mga Pilipino na hanggang ngayon ay naniniwala at iniisip na hindi si Duterte o si Marcos ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas, kundi si Noynoy Aquino. Kaya naman, upang malinawan tayong lahat, ay ating pag-usapan kung ano ba ang iniwang legasya ng tatlong presidente na ito at ating alamin kung ang legasya ba nilang ito ay nakatulong ng malaki sa ating bansa. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan dito lang sa channel na ito. Number 1. Ferdinand E. Marcos. Si Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos ay naging presidente ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Siya ay isang abogado. Naging miyembro din siya ng Philippine House of Representatives noong 1949 hanggang 1959 at isang miyembro ng Philippine Senate 1959 hanggang 1965. Bilang Pangulo ng Pilipinas, pinangunahan ni Marcos sa kanyang bansa sa muling pagbangon nito mula sa World War II. Ang kanyang mga ideolohiya at mga plano ay kapuri-puri. Ang ilan dito ay ang hangarin na mapabuti ang ekonomiya at pataasin ang produktibidad sa agrikultura at buwagin ang oligarkiya na nangibabaw sa bansa. Ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay sa mga larangan ng pag-unlad ng infrastruktura, pagtatanggol sa bansa mula sa banta ng komunismo at international diplomacy. Binigyang pansin din niya ang usapin tungkol sa revitalization of judiciary, national defense posture, paglaban sa smuggling, kriminalidad, graft and corruption sa ating gobyerno. Upang maisakatuparan ng kanyang mga layunin, ay minabuti na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos immobilize ang kanyang manpower at mga resources ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga proyekto na una niyang inilatag ay nakatuon sa pagtatayo ng infrastruktura, economic planning, pagpapatupad ng programa, regional and industrial site planning and development, at marami pang iba. Nagpasok din siya ng mga eksperto o mga technocrats upang maging bahagi ng kabinete at mga kawani. Noong unang termino niya, ay tinayo niya ang North Diversion Road. Ngayon ay kilala bilang North Luzon Expressway mula sa Balintawak hanggang Tabang, Giginto at Bulacan sa tulong ng AFP Engineering Construction Battalion. Bukod dito ay matagumpay din ang ginawa niyang pagpigil at paglaban sa smuggling. Noong 1966, mahigit 100 notorious na mga smuggler ang inaresto. Sa 3 taon from 1966 hanggang 1968, ang mga pag-aresto ayon sa ulat ay umabot sa 5,000. Pati ang mga sangkot na militar sa smuggling ay hindi pinalampas ni Marcos at tinatulan na matanggalan ng karapatan bilang sundalo. Lumaki rin ang produksyon ng palay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagtatanim ng IR-8 hybrid rice. Noong 1968, naging self-sufficient na Pilipinas sa bigas, ang unang pagkakataon sa kasaysayan mula noong panahon ng mga Amerikano. Bukod dito, nag-export ang Pilipinas ng bigas sa ibang bansa at kumikita ang bansa natin dito ng mahigit $7 million. Sa larangan ng foreign relation, naging host ang Pilipinas sa summit ng 7 pinuno ng estado: Estados Unidos, South Vietnam, South Korea, Thailand, Australia, New Zealand at Pilipinas.
upang talakayin ang lumalalang problema sa Vietnam at ang pagpigil ng komunismo sa rehiyon. Gayon din, sinimulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang iba pang 4 na pinuno ng State of Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand at Singapore ang pagbuo ng isang organisasyong pangrehiyon upang labanan ang banta ng komunismo sa rehiyon. Pinatatag din ni Marcos ang finance ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng mas mataas na koleksyon ng kita at mga pautang mula sa mga treasury bond, mga foreign lending institution at mga foreign governments. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa loob lamang ng 3 taon ng kanyang unang termino. Bukod dito ay masasabi rin natin na lumaganap ang kapayapaan at kaayusan sa maraming mga lalawigan lalo na sa Maynila. Medyo nagulo lamang ang kapayapaan na ito nang mag-umpisang umusbong ang mga komunistang rebelde na nanggulo sa ating bansa noon. At syempre, ang pinakatanyag sa lahat ay ang martial law na ipinatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos upang masugpo ang lumalaganap na panggugulo ng mga rebelding grupo dito sa ating bansa. Wala namang masama sa martial law na ipinatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bagkus, ito pa nga naging dahilan kaya nila napuksa ang NPA dati at nagawang makulong ang mga leader nito. Ito ang tunay na legasya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At dahil sa taglay niyang karunungan at dahil sa matatagumpay niyang mga proyekto, ay tinagurian siya bilang Nation Builder. At ang ating bansa ng mga taong iyon ay kilala sa bansag na The Tiger of Asia dahil sa taglay na lakas ng ating ekonomiya. Subalit na kahit ganito ay nagawa pa rin siyang mapatalsik sa pwesto noon at mapalitan dahil sa mga bintang tungkol di umano sa korupsyon, pandaraya, mamamatay tao at marami pang iba. Naniwala ang ilang mga Pilipino sa bintang na ito at nagdesisyon na mag-alsa at magrally upang pababain sa pwesto sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakakalungkot hindi nga ba? At dito na unti-unting nagbago ang takbo ng ating bansa. Nawala si Marcos, pumalit si Cory. Biglang naging presidente ng bansa ang isang simpleng may bahay dati. Walang alam sa pagpapatakbo ng bansa. Kaya ang naging resulta ay bumaba ang kalidad ng buhay dito sa Pilipinas at nagpatuloy ito hanggang sa kanyang anak. Number 2, Benigno Aquino III. Ilang dekada matapos ang tinaguriang people power, nasaan na ba tayo ngayon? Umasenso ba o nagdusa? Siguro ay naging malinaw naman sa atin na isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas ang naganap na people power na iyon. Pero pagkagayon pa man, ay wala na tayong magagawa dahil nangyari na. Lumipas ang ilang taon at sinong mag-aakala na ang anak pala ni Cory na si Noynoy ang isa sa mamumuno sa ating bansa. Dahil dito ay alam na siguro natin ang kahihinatnan ng ating bansa. Sa kanyang sona ay madalas niyang banggitin ang mga ideolohiya na may kinalaman di umano sa Human Development and Poverty Reduction Cluster, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, K-12 Basic Education, Responsible Parenthood, Syntaxes, Project NOAA, National Green Program at marami pang iba. Ang mga pangako na ito ay talagang inasahan ng mga Pilipino. Lalo na ang pangako nito na dadalhin na di umanila tayo sa matuwid na daan. Pero kahit na anong pagtatakip ang gawin sa kasaysayan, ay hindi nito mabubura ang kababalhan na ginawa ng pamilya niya. Niyang mahanap ang tunay na salarin sa pagpaslang sa tatay niya na si Ninoy ay hindi niya nagawa. Ang tanging ginawa lang ng taong ito ay siguraduhing mananatili ang peking imahe ng kanilang pamilya. Ang mga halimbawa ng kanyang kawalan ng kakayahan ay ang kanyang maling pagresponde tungkol sa Luneta Hostess Crisis
kung saan 8 ang napaslang. Mamasa pa ni Raid, 44 Special Forces ang napaslang at ang Yolanda Super Typhoon hindi bababa sa 5,000 ang nawalan ng buhay. Bukod dito ay lumaganap din ang pinagbabawal na gamot hindi lang sa mga nalawigan kundi pati na rin sa malalaking kulungan. Nagkalat ang mga addict, pushers at mga drug lords sa panahon ni Noynoy Aquino. Noong huling bahagi ng 2008, walang sinuman sa Liberal Party ang nakakita kay Noynoy bilang isang presidentiable. Subalit, alam nilang malaki ang hatag ni Noynoy sa tao dahil siyang anak na lalaki ng mag-asawang Aquino. Gaya ng sinabi ni Amy Marcos at ang iba pang senadora, hindi sumagi sa isip nila o sa panaginip na darating ang panahon na magiging presidente ng bansa si Noynoy Aquino. Sa huli, ang nagtagumpay silang papanaluhin si Noynoy sa pagkapresidente at isa na namang Aquino na mayagpag sa kapangyarihan. Dahil dito ay nagdiwang ng husto ang mga dilawan dahil alam nilang protektado sila ni Noynoy kahit na anong kabalastugan ang gawin nila sa loob ng pamahalaan. Lumipas ang 6 na taon. Hindi man lang naranasan ng sambayan ng Pilipino ang kaginhawang ipinangako ni Noynoy. Bagkus ay puro korupsyon at mga palpak na mga proyekto ang isinagawa nito. Ang halimbawa nito ay ang isang tulay na gawa sa kahoy na ginastusan nila di umano ng ilang milyon. Kahoy na tulay na nagkakalaga ng ilang milyon na nasira din naman pagkatapos daanan ng ilang opisyalis noon ni Noynoy. Dagdag pa ang 10 milyong pesos na flagpole. Oh boy! 10 milyon na pesos na flagpole? Diyos ko po. Saan ka na naman nakakita ng ganito kamahal na flagpole? Number 3. Rodrigo Roa Duterte. Matapang at may bakal na kamay para sa kriminalidad. Iyan ang imahe na katatak sa atin kapag nababanggit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Sa unang 3 taon ng kanyang termino ay masasabi natin na kahit papano ay may nangyari din namang mabubuting bagay dito sa ating bansa. Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, inalis ng Administrasyong Duterte ang droga sa mga tao sa pamamagitan ng anti-drug operations at pag-aresto sa mga drug personality. Ayon sa datos, humigit kumulang 7,706 barangay ang nalinis sa droga. 4,800 na batang sangkot sa illegal drug activities ang nailigtas. 876 government workers ang inaresto at 633 din at clandestine laboratories ang nadismantle sa drug operations. Upang matulungan ang mga sumuko sa droga na baguhin ang kanilang buhay at talikuran ng illegal na droga, ang pamahalaan kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagtatag na 965 balay silangan reformation centers at 15 treatment at rehabilitation centers. Ang isa pa sa nagpatanyag kay Duterte ay ang kanyang proyekto na tinatawag na Build, Build, Build Project. Sa ilalim ng Build, Build, Build program ay pinahusay ng pamahalaan ang mga pangunahing infrastruktura ng bansa tulad kalsada, riles, urban mass transport, paliparan, daungan at pinaayos din ang ilang mga syudad at mas pinaganda ang mga lungsod. Ang Department of Public Works and Highways ay nakapagtayo at nakapag-rehabilitate ng humigit kumulang 9,845 kilometro na mga kalsada, 2,709 na tulay, 4,536 flood mitigation structures at 71,803 silid-aralan. Nakabuo din ang programa ng 4,199,288 na trabaho at tumulong na mabawasan ang unemployment rate sa 4.5%, ang pinakamababang rate mula noong 2005. Dahil sa nakakabilib na proyekto ni Pangulong Duterte,
ay tinagurian ng kanyang termino bilang The Project of the Century. Ito ang maiiwang legacy ni Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino.